Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating pong mga musicians and singers, mga kapatid. Amen. And it's already 10 a.m. or 10:10 a.m. At salamat sa ating Panginoon. And this morning, mga kapatid, we have a new, what we call this theme or series. What we call this, kumutan ko. Yeah, yung acronym ng Sanctuary of Praise. But this month, January, Solomon's Ecclesiastes. So, all of most, kung hindi man 100%, but please read Ecclesiastes. Yan yung ating pong i-focus, mga kapatid, this month of January. The book of Ecclesiastes, napakarami pong reminders doon, mga kapatid, especially in the last days. So, our theme or series this month of January is Solomon's Ecclesiastes. Supposedly, hindi to kakayanin ng isang month lang, but wala tayong choice, but mga kapatid. But this month of January, please revisit the book of Ecclesiastes, mga kapatid. At yan po every week. Sikapin namin, mga kapatid, to remind you. Every week, we will send you a chapter. It's all about Ecclesiastes. And especially sa message this Sunday, amen, on all the verses, we will send it to you, mga kapatid, and we will give focus. And napakagandang pangangaral niyan, mga kapatid, that book, Solomon's Ecclesiastes. So today, this morning, mga kapatid, I'm so happy that there's a new generation that God will use, mga kapatid, especially to the coming generation also. At salamat sa ating Diyos na di po talaga magkukulang ating Panginoon. He will find somebody, amen, hallelujah, para po maging katuwang at higit sa lahat, amen, to preach and teach His word to every creature, mga kapatid. That's why this morning, mga kapatid, wala nang ibang paligoy-ligoy pa. But before I give this microphone, this last Sunday of January is our Thanksgiving. I want you to prepare. Lahat tayo naka-white. No? Lahat tayo this last Sunday of January. Naka-white tayo and wala sanang magbablock lahat. So, parang awkward kasi nung tingnan, mga kapatid, no? Lahat naka-white, tapos meron parang naiba, no? Pero kung di niya narating yung announcement, okay lang, mga kapatid. Kung bisita, okay lang din. Basta majority white, di naman lahat white, pati pantalon white ng lalaki, no? Basta may white, mga kapatid, alright? Baka parang, pwede rin, rapture. O kaya, St. Peter, na talaga. Hallelujah. So this last Sunday is our Thanksgiving Day. Amen. And I hope na maging, amen, minove natin para makapag-prepare. So today, mga kapatid, amen, let's welcome Brother Angel as he teach and preach the Word of God, the Solomon's Ecclesiastes series, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Everybody shout, God bless you, birthday boy. Thank you, Pastor John. Wait lang po, mga kapatid, set up ko lang yung laptop ko. Walang nag-praise report kanina. Nagtatanong ako kagabi kung sinong gusto mag-praise report. Wala ba tayong gustong ipasalamat sa ating Panginoon, mga kapatid? Diba sobrang dami, nakasurvive tayo sa year 2020. Worst year, mga kapatid. Pero God is still good. Ako na lang yung mag-praise report, mga kapatid. Papasalamat ako sa Panginoon kasi buhay pa ako. Last October, mga kapatid, October 26, 27, 28, 29, 30. May 31 ba? 31, November 1, November 2, November 3, November 4. May sakit ako nun, mga kapatid. Akala ko mamamatay na ako. Kasi buong 7 to 10 days yata yun, nasa higaan lang ako. Hindi ako makatayo, hindi ako makaupo. Kahit umupo, hindi ko kaya. Hindi ako makakain ng meat. Kailangan puro gulay, kailangan puro lugaw, kailangan puro sopas. Mga kapatid, akala ko talaga mamamatay na ako. Pero I thank God kasi last Wednesday, He gave me another year. I am now on my 21st and praise God kasi kahit
Kahit isip bata pa rin ako, pero thankful kay God kasi hindi siya nagpabaya. And alam ko mga kapatid, marami tayong gustong ipasalamat sa ating Panginoon, and this is the time mga kapatid. Kahit hindi tayo tumayo dito sa pulpit mga kapatid, in our worship mga kapatid, let us give thanks to God mga kapatid. Hallelujah. Wait lang po ah. Wait. Nanap ko yung NIV version kasi medyo mahirap intindihin ang Ecclesiastes kapag ginamitan natin ng King James Version. So, ayun. Start mga kapatid. Now, actually, hindi dapat Solomon's Ecclesiastes ang theme natin this month. Ang una kasi naming napag-usapan is Sanctuary of Praise, and then ang dapat na theme ngayon is either Sanctuary or Start for letter S. So, since January, we need to start. Pero, after namin mag-usap-usap, si Brother John, sabi niya, nag-suggest siya ng theme na faithfulness. And then may nakita kami dun sa faithfulness, yung letter E, nakasulat, Ecclesiastes. Ecclesiastes is one of the most beautiful book in the Bible, mga kapatid. Kung babasahin nyo yung book of Ecclesiastes, sobrang lalim niya pero sobrang ganda niya. Ang dami mong matututunan sa kanya. And this month, pag-aaralan natin ang book of Ecclesiastes. Now, before we start, mga kapatid, bakit ayaw? Before we start, mga kapatid, I have here color white. Now, I will ask you, mga kapatid, nung nakita niyo yung color white, anong gusto niyong gawin sa color white? Drawingan, sulatan. Anong gusto niyong isulat? Anong gusto niyong i-drawing, mga kapatid? Puso, family, friends. Ano pang gusto niyong? Sige, answer kayo mga kapatid. Let us participate mga kapatid. Anong gusto niyong i-drawing or isulat sa color white na yan? Jowa daw, sabi natin Jenny. Pera. Ano pa? Yung mga mas na nakalipad. Kasi malaya na daw. Ano pa? Kotse, bahay, dollar sign. Now mga kapatid, I have asked 8 persons last night, mga kapatid, kung anong wish or prayer nila this 2021. Someone said, yung pandemic, kuya, sana matapos na at magkaroon ng income lahat kasi syempre mahirap kumita ngayon. That is a good prayer, mga kapatid, and wish for this 2020 na mawala na yung pandemic at magkaroon tayo na lahat ng income. And then, ang pinagpe-pray ko po ngayong 2021 is mawala na po yung virus or hindi man po mawala, pero sana po is maging okay na po and maganda na po yung mga mangyayari sa paligid natin this year. Amen. The third one is, sana matapos na yung pandemic, tas matuloy na yung APYC, kuya. Napaka-excited natin nung di ba, last March, April, for the APYC kasi hindi natuloy. And we are praying, mga kapatid, na matuloy na yung APYC. And then, the fourth one is, better 2021, COVID-free, makapasa sa lahat ng SEM, happiness, magsipag, self-love, more ipon. And then, meron pa dito, una sa pamilya na maging pagpapala kami sa church at ibang tao, kalakasan, good health sa buong family, physical strength at kagalingan sa mga may karamdaman. Lumago sa paglilingkod sa Panginoon. Wish ko na sana lahat ng mga anak ko maglingkod. Ganon din po kay brother. And pinakagusto ko sa heaven ako mapunta. Wag mo nang mawawala dito sa earth. Enjoyin muna natin. Pero syempre, our goal is heaven talaga. And then, magkaroon ng sariling income or work habang nag-aaral ako, tapos makagraduate na syempre health namin lalo na kay deeper relationship with God, healing both physically and emotionally, to disciple a friend, to be financially stable, blessings in all aspects of my life. And then, the last one is, peace of mind, inner peace, contentment, sa kung ano mang meron sa akin, siya I pray, nabigyan ako ni Lord ng grateful heart that can appreciate little
great thing na nangyayari sa buhay ko. I always pray din na to have a humble heart na kahit anong achievement pa ang marating ko, hindi lalaki ang ulo ko. Wish ko din this 2021 na sana I can be a blessing to all the people around me. Sa lahat ng answers, itong last yung pinaka nagustuhan ko kasi merong nakalagay na contentment. And isa yan sa tatalakayin natin ngayong araw. Next mga kapatid. Di pa pala. I ask Pastor John to please pray as we start. Okay, mga kapatid, dakilang Diyos, ikaw po magpuna sa iyong lingkod na gagamitin. Higit sa lahat sa iyong tagapakinig, God, give us a mind and wisdom and understanding, O God, to your words, and help us to receive your word today, and we rebuke any distractions, O Lord God. Hallelujah. We thank you for the blessings that we're going to receive spiritually. In Jesus' mighty name we pray. You may be seated mga kapatid. Now, bakit ko tinanong mga kapatid sa inyo kung anong gusto nyong gawin doon sa color white? Sa color white. Bakit ko tinanong sa inyo kung ano yung dreams, kung ano yung prayers, kung ano yung wishes nyo this 2021? Now mga kapatid, we will find out why. Wait. Tumilipat. Yung bag. Wait lang. Nakita nyo na tuloy. Now mga kapatid, before we go in discussing Ecclesiastes, let us first discuss who King Solomon is. King Solomon is known as the son of King David and Bathsheba. Si Bathsheba na asawa dati ni yung kanyang sundalo ni David. King David was the third king of Israel. First was King Saul, second was King David, and then after ni King David, siya yung pumalit. He had 700 wives, 300 concubines, mga kapatid. Meron siyang 700 na asawa. At meron siyang 300 na kabit, mga kapatid. Grabe, no? Nasa kanya na lahat, ang dami niyang asawa, hindi man lang siya namigay. Mga kapatid, in 1 Kings chapter 3 verse 16 to 28, sino nakakaalam ng kwento ni King David and then yung dalawang nanay saka isang anak? Sino nakakaalam ng kwento nun? Ayun, yung pinag-aagawan nila yung isang anak, yung dalawang nanay. And then yung isang nanay, ay sabi ni King Solomon, sige hatiin nyo na lang yung anak, hatiin nyo na lang yung bata, tighati kayo. And then yung isang nanay, sabi niya, sige po, hati na lang kami para walang away. And then sabi nung isa, hindi po, ibigay nyo na lang sa kanya yung baby, kahit hindi na sa akin. And then doon nalaman ni King Solomon na yung isang nanay na handang magparaya yung tunay na nanay. And then, ang sabi dito sa 2 Chronicles chapter 1 verse 12, therefore wisdom and knowledge will be given you, and I will also give you wealth, possessions, and honor, such as no king who was before you ever had, and none after you will have. King Solomon was the richest king of Israel. Siya yung pinakamayaman, siya yung may pinakamaraming nasasakupan, mga kapatid. Ang dami niyang pera, ang dami niyang babae, ang dami niyang, lahat nasa kanya na, mga kapatid. Pero sinulat niya yung Ecclesiastes, mga kapatid. Sinong nakabasa ng Ecclesiastes? Sa chapter 1, anong sabi doon? Vanity, mga kapatid. Nasa kanya na lahat, mga kapatid, pero sinabi niya vanity. What is vanity, mga kapatid? Vanity means meaningless. Mga kapatid, bakit niya sinulat yun, mga kapatid? Now, mga kapatid, Ecclesiastes is a book of wisdom, mga kapatid. It comes from the Hebrew word Kohelet, which means preacher, mga kapatid. Ecclesiastes is the life of King Solomon, mga kapatid. Si Solomon mismo, yung Ecclesiastes, siya mismo yung preacher na tinutukoy dyan, mga kapatid. Pero bakit niya sinulat yung Ecclesiastes? It is the book of wisdom, mga kapatid. Bakit siya tinawag na book of wisdom? Because King Solomon, when God asked him what he wants, mga kapatid, he said he wants wisdom. Gusto niya hindi niya kailangan yung pera, hindi niya kailangan yung babae, pero ang hiniling niya, mga kapatid, ay wisdom. O karunungan, mga kapatid. Karunungan sa pagdedesisyon, karunungan sa pamamahala sa kanyang kingdom, mga kapatid.
Pero sinabi niya sa Ecclesiastes, mga kapatid, vanity, meaningless, walang kwenta, walang kabuluhan, mga kapatid. Ecclesiastes in Tagalog, it means mga ngaral, mga kapatid. Now, I have asked you earlier, mga kapatid, what do you want this 2021? King Solomon already had everything, mga kapatid. But they were all in vain, mga kapatid. Later, mga kapatid, babalikan natin lahat ng gusto nyo. Lahat ng ninanais nyo, lahat ng pinagdarasal nyo, mga kapatid, this 2021. Let us begin Ecclesiastes, mga kapatid. In Ecclesiastes chapter 1, verse 1 to 11, mga kapatid, ang sabi dyan, mga kapatid, everything is meaningless. The vanity of life. Walang kabuluhan ang lahat, mga kapatid. Hindi ako ang nagsabi niyan, kundi si King Solomon na ginamit ng Diyos, mga kapatid. Ang sabi niya dito, mga kapatid, in verse 2, napakawalang kabuluhan. Napakawalang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. 3 beses niya inulit, mga kapatid, na lahat ng meron siya ay walang kabuluhan, mga kapatid. Sabi ng mga ngaral, nagpapakapagod ka ng husto sa pagtatrabaho sa mundong ito, ngunit para saan ba ang mga pagpapagod na ito? Hindi na maaalala ang mga nauuna at ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap, mga kapatid. Right? Di ba, mga kapatid? Lahat ng nangyayari sa past, mga kapatid, pagdating sa present, makakalimutan din. And then yung present, pag nasa future na, mga kapatid, makakalimutan din lahat to. Walang saysay lahat ng to, walang saysay, mga kapatid. King Solomon, mga kapatid, was first searching for wealth. In verse 1 to 11, mga kapatid, kung babasahin niyo, mga kapatid, it is about wealth, mga kapatid. Or achievement, mga kapatid. He was searching for achievement. Pero na-achieve niya na lahat. Pero lahat walang kabuluhan para sa kanya, mga kapatid. Why, mga kapatid? Ecclesiastes chapter 1, verse 12 to 18, mga kapatid. Ang sabi niya dito, wisdom is meaningless. He was the wisest person on earth, mga kapatid. Walang tutulad sa talino ni King Solomon, mga kapatid. But sabi niya, it was in vain, mga kapatid. It was vanity. It was meaningless. Pinag-aralan kong mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at ng kamangmangan, ng katalinuhan at ng kabaliwan. Ngunit napatunayan kong ito rin ay tulad lang ng paghahabol sa hangin. What does paghahabol sa hangin means, mga kapatid? Habang lumalawak ang karunungan ay dumarami ang alalahanin at dumarami ang nalalaman ay lalong tumitindi ang kapighatian. Grabe, mga kapatid, habang dumarami ang nalalaman mo, the more pain, mga kapatid. Mas nagiging mapighati, mga kapatid, ang nararanasan mo, mga kapatid. Si King Solomon na nagsabi niyan, mga kapatid, it is not me. Tulad lang ng paghahabol sa hangin, or in English, mga kapatid, chasing after the wind, mga kapatid. Wisdom, mga kapatid. He considered wisdom as chasing after the wind. Kung ako yun, sobrang saya ko na kapag nagkaroon ako nun. Pero para sa kanya, it was meaningless, mga kapatid. The third one, mga kapatid, pleasures are meaningless, or the vanity of pleasure. Kamangmangan ang maging makasarili, mga kapatid. Sabi ni King Solomon, wala akong ginustong hindi ko nakuha. Ginagawa ko ang lahat ng aking magustuhan, nalulugod ako sa aking mga ginagawa at iyon ang pinakagantimpala ng aking mga pinagpaguran. Pagkatapos, iniisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluhan. Tulad lang ito ng paghahabol sa hangin, mga kapatid. Look, mga kapatid, even pleasures, even money, cannot satisfy King Solomon, mga kapatid. They were all meaningless, mga kapatid. Hallelujah. Then last, mga kapatid, wisdom and folly are meaningless. What does folly means, mga kapatid? Foolishness. Ang katilunuhan at ang kamangmangan ay walang kabuluhan, mga kapatid. Sabi na dito,
Pagkat kung paanong ang mangmang ay nalilimutan pagdating ng araw, gayon din ang lahat ay mamamatay. Maging ang marunong man o ang mangmang. Kaya't kinamuhian ko ang buhay sapagkat pawang kahirapan lamang ang idinudulot nito sa akin. Lahat nga ay walang kabuluhan, tulad lang ito ng paghahabol sa hangin, mga kapatid. Minsan proud tayo kasi mas marunong tayo sa iba, mga kapatid. But ang ending natin, mga kapatid, we will all die. These are all meaningless according to King Solomon, mga kapatid. Now, inulit niya, mga kapatid, tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Like a chasing after the wind, mga kapatid. Now, mga kapatid, ano pa palang isa? Sabi niya dito, toil is meaningless. What is toil, mga kapatid? Pagpapakapagod, paghihirap sa pagtatrabaho, mga kapatid, is meaningless, mga kapatid. Kung wala ang Diyos, sino pa ba ang makakakain o makakaranas ng kasiyahan? Ang karunungan, kaalaman, at kaligayahan ay ipinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng kinalulugdan niya. Ang makasalanay pinagtatrabaho niya at pinag-iimpok upang ibigay lamang ito sa gusto niyang pagbigyan. Ito man ay walang kabuluhan, tulad lang ng paghahabol sa hangin, mga kapatid. He considered hard work, mga kapatid, as meaningless. It was like just chasing after the wind. Now, bakit paulit-ulit na binanggit ni King Solomon ang chasing after the wind? It is because the wind can't be caught or collected. It is intangible. Hindi mo siya mahawakan. Nahihinga mo siya, nilalabas mo rin siya, mga kapatid. Diba? Hindi mo pwedeng hinga lang ng hinga, mga kapatid. Hindi pwedeng inhale lang ng inhale. Kasi mamamatay ka. Nalalabas mo rin siya. Hindi mo siya pwedeng ipunin, mga kapatid. And although many of our possessions and accomplishments take a tangible form in our life, they can't give us meaning because they were purpose to. Going back to our purpose series, mga kapatid, what is our purpose? What is the purpose of God in our lives, mga kapatid? King Solomon, kinonsider niya yun na chasing after the wind because true success and fulfillment comes from chasing God, not success, mga kapatid. Uulitin ko, mga kapatid, true success and fulfillment comes from chasing God, not success. Kahit gaano pa karami ang yaman mo, mga kapatid, kahit gaano pa karami ang babae mo, kahit gaano pa karami ang pera mo, mga kapatid, kung wala ang Diyos sa buhay mo, mga kapatid, hindi ka magiging successful, hindi ka magiging kontento, mga kapatid, hindi ka magiging fulfilled, mga kapatid. King Solomon was chasing after the wind because God was not on the center of his life, mga kapatid. Hindi ang Diyos ang namumuno sa kanyang mga kayamanan, mga kapatid. Hindi ang Diyos ang namumuno sa kanyang katilunuhan, mga kapatid. It is all right to be rich. It is all right to be wealthy, mga kapatid. It is all right to have wisdom. But those without God is meaningless, mga kapatid. They are vanity, mga kapatid. Now, mga kapatid, I asked you earlier, mga kapatid, what are your wishes and prayers, mga kapatid? Are those in line, mga kapatid, with what God wants in your life, mga kapatid? If not, then do not wish nor pray for that, mga kapatid, because they are all meaningless. Mga kapatid, this January 2021, mga kapatid, this 2021, let us put God as our priority, mga kapatid. Ang sabi ni Rancho, mga kapatid, kung napanood nyo ang 3 Idiots, ang sabi niya, follow excellence, success will chase you. Well, it is true, mga kapatid, but in the worldly, mga kapatid. But follow God, mga kapatid. And He will give you the success that you want. He will give you the wealth that you want, the wisdom, mga kapatid. Your family, mga kapatid, will be saved, mga kapatid. Your friends, mga kapatid. You will be a disciple of Christ, mga kapatid. Hallelujah. Matthew 6:33, mga kapatid. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Mga kapatid, masyado tayong nabulag, mga kapatid, sa kayamanan, sa katalinuhan, sa karangyaan, mga kapatid, na nakakalimutan na natin ang Diyos, mga kapatid. God wants to give you that,
But He wants Him, mga kapatid, to be your first priority, mga kapatid. Let us not chase the wind, mga kapatid. Let us chase God, mga kapatid. Alam niyo ba, mga kapatid, kung sino ang gumawa ng wind? Si God. God breathed, mga kapatid. But wag lang natin i-chase yung breath ni God. I-chase natin si God mismo na siyang nag-breathe. Mga kapatid, we are inhaling and exhaling the wind that God made, mga kapatid. But what gives us true life, mga kapatid? It is God alone, not the wind that He breathed, mga kapatid. Ang Diyos lang, mga kapatid. Ang Diyos lang, mga kapatid. Ang pinaka-favorite kong part ng Ecclesiastes, mga kapatid. Wait lang po. Ecclesiastes chapter 3, mga kapatid. Everything has its time, mga kapatid. Sabi dito, there is a time for everything and a season for every activity under the heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to scatter stones and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace, mga kapatid. 2020, mga kapatid, was the worst year of all, mga kapatid. We experienced tragedies, death, countless death, mga kapatid. Naubos tayo nung 2020, mga kapatid. But here again, mga kapatid, we have a fresh start, mga kapatid. This is now the time, mga kapatid, to be born. This is now the time to uproot what we have planted, mga kapatid. This is now the time to heal. This is the time to build up, mga kapatid. Do you believe me, mga kapatid? Pinaranas ng Diyos sa atin ang 2020, mga kapatid, na puro negative, mga kapatid. But we are still alive because this is the time, mga kapatid, para sa positive naman, mga kapatid. I believe, mga kapatid, many will be born, mga kapatid, dito sa church, mga kapatid. Many will be healed, mga kapatid. Many will uproot what they have planted, mga kapatid. Many will embrace, mga kapatid. Kung noong 2020, mga kapatid, nagkakalayo-layo tayo, mga kapatid, but this 2021, I believe, muli tayong magkakalapit-lapit, mga kapatid. Muli natin mayayakap ang ating mga mahal sa buhay, mga kapatid. This is the time to gather the stones that we have scattered, mga kapatid. This is the time for soul winning, for the real discipleship, mga kapatid. Yung 2020, practice pa lang yun, mga kapatid. Ibinigay pa lang ng Diyos sa atin ang mga mensahe niya about discipleship para gawin na natin ngayon, mga kapatid. This is a time to search, mga kapatid, a time to keep. This is the time to mend and a time to speak. This is a time to love, mga kapatid. Kung noong 2020, mga kapatid, meron kayong kaaway, mga kapatid, meron kayong hate, mga kapatid, this is the time to love, mga kapatid. This is the time for forgiveness, mga kapatid. This is the time to restart for reconciliation, mga kapatid. This is the time for reconnection, mga kapatid. This is the time to build relationship with one another, mga kapatid. We are one body of Christ, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. And He does not want, mga kapatid, that we hate each other, mga kapatid. I believe, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Now, mga kapatid, this is the God-given task, mga kapatid. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 3, verse 9 to 15, inaangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binibigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pag-unawa sa ginawa ng Diyos. Mula sa pasimula hanggang sa wakas.
Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpapaguran, mga kapatid. God wants us to enjoy, mga kapatid. God wants us to enjoy with Him, mga kapatid. Kasi ang gusto lang natin, enjoy eh. Tinatanggal natin ang Diyos sa kwento, mga kapatid. Pero siya dapat ang nagsusulat ng kwento. This is the time, mga kapatid, to eat and to drink with God, mga kapatid. This is the time to spend time with God, mga kapatid. Let us not just focus on ourselves, mga kapatid, because our life on earth is temporary, mga kapatid. Let us focus, mga kapatid, on what we will have in eternity, mga kapatid. We should invest on that, mga kapatid. And that is the God-given task, mga kapatid. Sabi ni King Solomon kanina, walang kabuluhan ang lahat. But, ang sabi ng Diyos, mga kapatid, lahat ng walang kabuluhan, mga kapatid, bibigyan niya ng kabuluhan basta't isasama niyo siya, mga kapatid. That is the message today, mga kapatid. The meaningless will have meaning when God gives the meaning, mga kapatid. Your mess will be turned into message, mga kapatid. Your test will be turned into testimony, mga kapatid. That is what God wants this 2021, mga kapatid. That is His task for us, mga kapatid. Na wag natin siyang kalimutan, mga kapatid. Kung tutuusin lang, mga kapatid, dapat wala na tayo dito. But grabe yung kabutihan ng Diyos, di ba? Umabot pa tayo ng 2021, mga kapatid. Balikan natin, mga kapatid, yung Ecclesiastes chapter. Hindi pa pala. Sige, skip na natin yan. Balikan natin Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8, mga kapatid. Everything has its time, mga kapatid. Napakagandang chapter ng Ecclesiastes, mga kapatid. Habang may time tayo, mga kapatid, may pag-asa. Habang nandito tayo sa lupa, mga kapatid, may chance pa, mga kapatid. Huwag natin sayangin yung chance, mga kapatid. Huwag natin sayangin yung time na binigay ng Diyos sa atin, mga kapatid. Now, mga kapatid, what are your prayers and wishes 2021, mga kapatid? Kasama ba ang Diyos doon, mga kapatid? Kasama ba ang Diyos sa gusto nyong i-drawing doon sa puting papel, mga kapatid? Kasama ba sa panalangin nyo, mga kapatid, na mas mapalago ang relasyon nyo sa ating Panginoon, mga kapatid? That is the question, mga kapatid. If not, mga kapatid, we still have the time, mga kapatid. We still have the time. God gave us a new year. And this new year symbolizes new relationship with God, mga kapatid. Yung 2020, sobrang hinira niya yung relationship natin, not only with other people. Hindi lang niya pinaghiwa-hiwalay ang mga tao, pinaghiwalay niya rin, mga kapatid, ang ibang tao sa Diyos, mga kapatid. But 2021 is the time, mga kapatid, for us to go back to God, mga kapatid. What are your prayers and wishes, mga kapatid? I hope, mga kapatid, we pray what God desires, mga kapatid. We pray what God plans for our lives, mga kapatid. We pray, mga kapatid, the good things, mga kapatid. It is all right to pray for wealth, for success, for contentment, for fulfillment, mga kapatid. Walang masama dun, mga kapatid. Huwag lang natin talaga kakalimutan ang Diyos, mga kapatid. That is what Ecclesiastes and King Solomon is trying to tell us, mga kapatid. King Solomon had everything, mga kapatid. Paano pa tayong mga wala? Diba? Tayo, aminin natin wala tayo, mga kapatid. Walang-wala tayo ngayon.
kumpara kay King Solomon. Pero si King Solomon, sabi niya, vanity. Huwag tayong makontento sa kung anong meron tayo ngayon, mga kapatid. I mean, the contentment that I am saying, mga kapatid, is with God, mga kapatid. Mga kapatid, as we draw, mga kapatid, on the blank page, mga kapatid. COVID-free, discipleship, healing, peace of mind, hindi ko na mabasa. Let Jesus be the center of everything, mga kapatid. Let Jesus be the center of everything, mga kapatid. I am telling you this, mga kapatid, because when you put Him at the center, mga kapatid, everything will follow, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Now, mga kapatid, this is the blank page. Anong gusto nyong isulat? Anong gusto nyong i-drawing, mga kapatid? Anong gusto nyong mangyari sa blank page yung ngayong 2021? Siguro, since day 3 na, January 3 na, may mga nasulat na tayo. May mga na-drawing na tayo dyan. Pero ano pang gusto nyong idagdag, mga kapatid? Alam nyo, mga kapatid, hindi ko susulatan yan, mga kapatid. Hindi ko dodrawingan yung kulay puti na yan, mga kapatid. Alam nyo kung bakit? It's time to let go and let God, mga kapatid. Sabi dito, mga kapatid, God is writing your story. Do you trust Him enough to let go of the pain, of the pen, mga kapatid? Nagtitiwala ba tayo sa Diyos, mga kapatid, upang hayaan natin siyang, ibigay natin sa Kanya ang pen, mga kapatid, para siya ang sumulat ng story natin, mga kapatid? Mga kapatid, it's time to let go. Let go of your past. God wants to give you a brighter future, mga kapatid. Sabi nila, life is brighter under the sun, or sa sun life. But life is brightest with God, mga kapatid. Yung sun life, bibigyan ka niya ng brighter life. Pero si God, brightest life ang ibibigay niya sa'yo, mga kapatid. May advertisement pa. Kaya, gusto niyo ng brighter life, mga kapatid? Ask my brother. But gusto niyo ng brightest life? Ask God, mga kapatid. Hallelujah, mga kapatid. Let go of your past. Let go of that sin, mga kapatid. Let go of that vices, mga kapatid. Leave everything in 2020, mga kapatid. This is the time, mga kapatid, to restart, mga kapatid. 2021, mga kapatid, we have a new life. We have a new year, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, let go. Ano pa ang pumipigil sa inyo para mag-let go, mga kapatid? Memories of the past, mga kapatid. Traumatic memories, traumatic experiences, mga kapatid. I-let go nyo na yan, mga kapatid. God wants to recreate your heart, mga kapatid. Ang tawag doon. Basta gusto yung pagalingin ng Diyos ang puso nyo, mga kapatid. Sa lahat ng sakit na dinanas nyo noong 2020, noong 2019, noong 2018, mga kapatid. This is the new year, mga kapatid. This is the time for celebration, mga kapatid. This is the time to let God, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. It is time for breakthroughs, mga kapatid. Sabi ko dito, too many breakups and breakdowns in 2020. Looking forward for breakthroughs in 2021. Hallelujah, Jesus. Gusto nyo ba ng breakthrough, mga kapatid? This is the time, mga kapatid. 2021 is the time for breakthroughs, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Kung may mga breakups na nangyari noong 2020, kung may mga breakdowns, mga kapatid, God will turn that breaks, mga kapatid, to breakthroughs, mga kapatid. Hallelujah. I believe, Jesus. I believe. Mga kapatid, this is not a Christian song, but this is a song of Bruno Mars, ang sabi dito. Life's too short to have regrets, so I'm learning how to live it in the past, and time to forget. We only have one life to live, so you better make the best of it. I will break these chains that bind me. Happiness will find me. Leave the past behind me. Today my life begins. Mga kapatid. Leave the past behind me. Today my life
begins, mga kapatid. Leave your past, mga kapatid. God does not want you, mga kapatid, na ma-stuck sa past mo, mga kapatid. Mga kapatid, we have to learn from the past, mga kapatid. But we should not embrace the past, mga kapatid. We should live in the present, mga kapatid, and look forward to the future, mga kapatid, that God has planned, mga kapatid. Kasi lahat ng wish nyo, mga kapatid, lahat ng prayers nyo this 2021, it will be all meaningless, mga kapatid, kung patuloy kang magpapahatak sa past mo, mga kapatid. Do not let your sin from the past determine what your future is, mga kapatid. Do not let the pain from the past hold you back from what God wants to give you, mga kapatid. It is time to move forward, mga kapatid. 2021 na. Huwag tayong magpadala sa 2020, mga kapatid. Though we should learn from it, mga kapatid, for us to be better person in the present and the future, mga kapatid. But God wants you to move forward, mga kapatid. And He does not want you to move forward alone, mga kapatid. He wants you to move forward with Him, mga kapatid. Kasama mo dapat ang Diyos sa pag-move forward, mga kapatid. Kasama mo dapat ang Diyos sa pag-move on, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, ang una namin na pag-usapan na theme this year, mga kapatid, is start, for letter S. Mga kapatid, is start. Pero pinalitan namin into Solomon's Ecclesiastes. But God, grabe yung talino ng Diyos, mga kapatid. Na although napalitan yung start, hindi nawala yung start, mga kapatid. Kasi part pa rin siya ng Solomon's Ecclesiastes, mga kapatid. Hindi ko pa sinabi ang title ko sa inyo, mga kapatid, but this is my title today, mga kapatid. It is time to end up and start again with God, mga kapatid. What does end up means, mga kapatid? It is time to end up. Kailangan nyo ng tuldukan, mga kapatid. Huwag kama, mga kapatid. Huwag yung ellipsis, mga kapatid, kasi may kadugtong pa yun. It is time to end up. End everything up from the past, mga kapatid. And start again with God, mga kapatid. We should start with God, mga kapatid, this 2021, mga kapatid. Ang sabi nga ni Pastor John last year, di ba, mga kapatid? If you want to begin right, begin with God, mga kapatid. It is time to end up and start again with God, mga kapatid. Start again with God, mga kapatid. Start again with God. Brother Gerald, Sister Lois, Brother Jacob, start again with God. Sister Jenny. Gaano man kasakit ang kahapon, mga kapatid. But, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon ulit para mag-start, mga kapatid. Start again with God, mga kapatid. Hallelujah. Your dreams, your prayers, we are all praying for that. We are praying for COVID-free 2021, mga kapatid. We are praying for breakthrough, for discipleship, for work, mga kapatid, promotion sa work, contentment, fulfillment, mga kapatid. Lahat ng yan, mabibigay ng Diyos sa inyo, mga kapatid. Let us just be faithful with Him, mga kapatid. Let us just start the year with Him, mga kapatid. And wag lang natin simulan ang year, mga kapatid, with Him. Tapusin din natin ang year with Him and enter 2022 with Him again, mga kapatid. Wag natin siyang iiwanan, mga kapatid. Sabayan natin ang Diyos, mga kapatid. Siya ang magdadirect ng ating path. Siya ang magdadirect ng ating mga plano sa buhay. Siya ang magbibigay ng mga ninanais natin, mga kapatid. Siya ang magtatama sa ating mga kamalian, mga kapatid. Siya ang magpapatawad ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Magkasala man tayo this 2021, mga kapatid. But remember, we can restart with God, mga kapatid. Magkasakit man tayo, mga kapatid. Anumang negative ang mangyari sa ating buhay ngayon, mga kapatid. But remember, mga kapatid, we can restart with God, mga kapatid. That is what Ecclesiastes chapter 1 verse 3 wants to tell us, mga kapatid. That is what King Solomon wants to tell us, mga kapatid. Though those are all meaningless in the worldly, mga kapatid, but they become meaningful with God, mga kapatid.
And if you want to have a meaningful life, mga kapatid, start again with God, mga kapatid. Hallelujah. That's all, mga kapatid. Jesus. Hallelujah. Come on, let us stand up, mga kapatid, our feet. Let us give praises to our God. Hallelujah, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Come on, let's worship the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Magnify God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for the wisdom and knowledge. And it is the will of God that this Solomon's Ecclesiastes, mga kapatid, amen. And we will encourage you to read this book. Amen. And this month of January, we will focus the book of Ecclesiastes. Now, that's the good question. And thank you to our brother Angel. Can you let go God and write your story? If you want a better or a good ending, sabi nga ng mga writer, alam ni Sister May ito eh. No? Walang writer na sometimes na, alam mo yun, ang takbo ng story niya ay wala talagang hindi magkaka-synchronize. No? Lahat yun, mapatid, may mga kadugtong kasi magiging, di ko alam ang tamang term dun eh. But it's same thing with our relationship, with our, tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Everything that happened to us is inalaw ng ating Panginoon. Hindi mangyayari sa iyo yan kapag hindi inalaw ng ating Panginoon. COVID-19, it's happening, it's because inalaw ng ating Panginoon. Remember, kung si Lucifer nga nakakausap ang Panginoon laging nagpapaalam pa siya sa Panginoon. Tingnan mo ang kaaway nga nagpaalam sa Panginoon. Demonyo na yun, nagpaalam pa sa Panginoon. Tayo, hindi tayo marunong magpaalam sa Panginoon. Hallelujah! That's why, Lord, try mo yan. Sige, papayagan mo ba ako na, tayo mga kapatid, hallelujah, kung ang kaaway nga, wala siyang, alam niyo mga kapatid, ang goal niya ay sirain ka, patayin ka, nakawin ka, patayin yung spiritual life mo mga kapatid. But he is always ask God's approval. He cannot do it and he will not, I don't have authority unless inalaw ng Panginoon. Alam ni Brother Rico yan mga kapatid. Laging nasa superior pa rin yung utos and command talaga mga kapatid. Hindi niya papayagan niya not unless he will allow it and approve it. So lahat na nangyari sa process natin, back year 2020 or I don't know what year, kung ano pa yung bagay na nag-stick sa'yo that it will cause you so much pain, so much trouble, so much doubt, and sometimes it can affect your current situation and also affect your future. Now, hear me mga kapatid, can you let go and let God rewrite your story? It's because if I'm the writer by the angel, ang dami kong gusto. But if God will write, that's the best ending, mga kapatid. Amen. That's why not all the end is the ending, but it's also a beginning, mga kapatid. Can you start again? If you lost last year, if you have down last year, mga kapatid, then this year 2021, we will start again. Parang laro lang yan, mga kapatid, sa mga nilalaro na mga games. Matalo ka man, but you have the chance to start again. Same thing with us, mga kapatid. But don't think na meron pang kasunod. But this time, Lord, I will give my best shot this time. It's because I know malapit ka nang bumalik, Panginoon. But our relationship to God, it's not, hindi katulad sa laro. Please, we do not play games with God, mga kapatid. It's like that, pwede pa naman akong patawarin ng Panginoon. No, please don't do that, mga kapatid. Hallelujah. Because God knows our heart, mga kapatid, and He knows our intention. That's why this morning, Lord, rewrite my story. Because I know it is not the end. Hallelujah.